6 na taon akong nagpakapagod sa Dubai. Nagpadala ng bawat sentimo para maitayo ang bahay na ito. Pero pag uwi ko, hindi man lang ako makapasok sa sarili kong pinto. Nakita ko ang pangalan ko sa invitation, hindi bilang bride, kundi bilang yung taong kinalimutan na nila. Ang ingay ng tugtog at tawanan sa loob ng aming bahay ay parang mga karayom na tumutusok sa dibdib ko. Bit-bit ko ang aking maleta. Pawis na pawis at dala ang sorpresang pag-uwi na inakala kong magiging pinakamasayang regalo para sa aking pamilya at kay Noel. Pero ang nakita ko sa salas ay isang malaking tarpaulin engagement party ni Noel at Clarissa. Danica? Anong ginagawa mo rito? Napalingon ako. Si Nanay Susan. Imbes na yakap ang sumalubong sa akin ay ang namumutla niyang mukha. Hinila niya ako sa gilid ng sari-sari store namin palayo sa mga mata ng mga kapitbahay na nagsisimula ng tumingin. Nay, anong nangyayari? Bakit ikakasal si Noel asawa ko? Siya, Nay? Pabulong na sigaw ko nanginginig ang buong katawan. Danica, please, makinig ka. Garalgal ang boses ni Nanay. Kailangan ito. May utang tayo, malaking utang. Si Noel lang ang makakatulong sa atin para hindi mabawi ang bahay na ito. Kung guguluhin mo ang party, mawawala ang lahat. Bago pa ako makasagot, pumukas ang pinto. Lumabas si Noel. Ang lalaking pinang-akuan ako ng kasal sa simbahan, ang lalaking huling kausap ko kagabi sa video call habang nagpapanggap na nasa trabaho siya. Nakasuot siya ng mamahaling suit, nakangiti, pero ang ngiting yun ay naglaho nang makita niya ako. Noel, sabihin mo sa kanya na hindi ito totoo. Sabi ko, pilit pinapatatag ang boses. Naglakad siya palapit sa akin. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang stranger. Danica, anong ginagawa mo rito? Diba sabi ko sa'yo tapos na tayo? Nanigas ako. Anong sabi mo asawa? Kita sa papel. Noel, saan nanggaling ang tapos na tayo? Tumawa siya isang tawang puno ng pangungutya. Papel anong papel yung civil registry? Wala tayong record doon, Danica. Niloko kita. Naniwala ka naman? Isa ka lang OFW na naging past ko. Huwag kang gagamit ng eksena rito. Nakakahiya sa pamilya ni Clarissa. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata, pero hindi ako pwedeng umiyak. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang isang sobre na nahulog mula sa bulsa ng jacket niya habang nagmamadali siyang lumapit sa akin. Hinayaan niya itong mahulog. Habang hinihila ako ni Nanay palayo para itagu ako sa mga bisita, ang paa ko ay dahan-dahang napahakbang sa ibabaw ng sobre. Dahan-dahan ko itong dinampot nang hindi nila napapansin. Umalis ka na, Danica. Huwag mo nang sirain ang kinabukasan namin. Madiing bulong ni Nanay Susan. Tumingin ako sa bahay. Ang bahay na pinagpuyatan ko, ang bahay na pinagtiisan ko ng lungkot sa ibang bansa. Ngayon, para na lang itong entablado ng isang mahusay na panloloko. Habang nakatalikod sila, maingat kong binuksan ang sobre. Hindi lang ito invitation. Ito ay isang notice of foreclosure para sa aming bahay at ang petsa ay bukas na. Ang lalaking nagsasabing tutulungan kaming maisalba ang bahay ay siya, palang dahilan kung bakit ito mawawala. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa, binuksan ang voice recorder at tinago ito sa aking bag. Kung gusto nila ng laro, maglalaro tayo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang susunod sa gusto nila. Ang bawat hakbang ko palayo sa bahay ay parang paghila sa isang sugat na ayaw pang maghilom. Ang lamig ng gabi sa barangay ay hindi ko maramdaman dahil sa init ng galit na unti-unting lumalaman sa puso ko. Bit-bit ang aking maleta. Naglakad ako patungo sa kalsad ay hindi alam kung saan pupunta. Hindi ko pwedeng puntahan ang mga kaibigan ko. Ayokong malaman nila ang kahihiyang inabot ko sa harap ng sarili kong pamilya. Sa isang maliit na karinderya na bukas pa naupo ako. Nilabas ko ang notice of foreclosure na napulot ko kanina. Pag-aari ng suang may ng pamilya ni Clarissa. Ang ibig sabihin, hindi lang pala ako niloko ni Noel, pati ang pamilya ni Clarissa ay ginagamit niya para pambayad sa utang na siya. Rin ang may gawa. Biglang tumunog ang phone ko.
Isang text mula kay nanay. Danica, huwag kang magpapakita rito. Umalis ka na lang muna. Magpapadala na lang ako ng pera para sa pamasahe mo pabalik sa hotel mo. Huwag mong sirain ang pagkakataon namin. Parang may humampas sa sikmura ko. Pera, pamasahe. Hanggang ngayon, tingin pa rin nila sa akin ay ATM na pwedeng utusan at itaboy. Hindi ako sumagot. Sa halip binuksan ko ang aking online banking app. Sa loob ng 6 na taon, bawat kinsenas nagpapadala ko ng ang dapat sana ay para sa savings ko. Pero ang account na joint namin ni Noel ay halos zero na ang laman. Bawat transaksyon ay nakalist, a car loan, charity event donation, business investment. Lahat pala ng pinaghirapan ko ginamit niya para magmukhang matagumpay na negosyante sa mata ng mga tao, habang ang mga magulang ko ay baon sa utang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Habang nakatingin ako sa screen, isang anino ang tumayo sa harap ng mesa ko. Pag-angat ko ng tingin, si Clarissa. Nakasuot pa rin siya ng engagement gown pero wala na ang ngiti niya. Mukhang sumunod siya sa akin para siguraduhing aalis na ako. "You're the OFW, right?" Mataray na tanong niya. "Noel told me you're a distant relative who's obsessed with him. He said you're crazy." Tumingin ako sa kanya ng biretso sa mata. Ang dating takot ko ay napalitan ng isang kakaibang kalmado. Experience sa hotel ang nagturo sa akin sa harap ng isang demanding guest, huwag kang papatalo. "Crazy?" Sagot ko pilit pinapatatag ang boses. "Clarissa yung lalaking ipinaglalaban mo, may daladalang foreclosure notice para sa bahay ng pamilya ko. Akala mo ba investment ang ginagawa niya sa kung may ninyo? Ginagamit ka niya para hindi mabawi ng bangko ang mga ari-ariang sinala niya." Natigilan si Clarissa. Bahagyang kumunot ang nunya pero agad din siyang bumalik sa pagiging matapang. "You're lying. He's a successful businessman." "Check your father's accounting records, Clarissa. Sino ba talaga ang nag-a-approve ng mga loan niya siguradong hindi ang sarili niyang pera ang ginagamit niya?" Huminga ako ng malalim. "Hindi ako nandito para agawin siya sa'yo. Gusto ko lang mabawi ang buhay ko. Pero kung gusto mo talagang malaman ng totoo, bukas pag-usapan natin. Pero siguraduhin mo hindi niya malalaman." Tinalikuran ko siya at naglakad palayo, iniwan siyang tulala sa gitna ng kalsada. Hindi ko alam kung naniwala siya, pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Iyon ang unang crack sa perpektong plano ni Noel. Habang papunta ako sa isang murang pension house, naisip ko, 6 na taon akong naging invisible dahil sa pagpapadala ng pera. Ngayon, kailangan kong maging visible para bawiin ang lahat. Hindi na ako ang Danica na laging nagpapadala at umaasa. Pagpasok ko sa maliit na silid, kinuha ko ang aking laptop. Time to audit everything. Mula sa bawat resibo, bawat bank transfer, hanggang sa mga pangalan ng taong kinakausap ni Noel sa social media. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ang tanging nagsisilbing ilaw sa loob ng maliit na pension house. 3:00 na ng madaling araw pero hindi ako makapikit. Bawat bank statement na binubuksan ko ay parang sampal sa aking pagkatao. 6 na taon. 6 na taon ng pagising ng 4:00 ng umaga sa Dubai para maglinis ng mga hotel room pagtitiis sa hirap at lungkot at pag-iwas sa bawat gastos para lang makapagpadala ng pera. Akala ko ang bawat pisong ipinapadala ko ay isang ladrilyo para sa pundasyon ng aming kinabukasan. Pero lumalabas sa audit ko, ang pera ko ay naging pondo para sa luho ni Noel at pambayad sa sugal ng kuya kong si Buyet. Biglang tumunog ang phone ko. Isang video call mula sa kuya ko. "Nasaan ka ba? Umuwi ka na?" Galit si nanay. Kailangan daw ni Noel yung perang pinapadala mo para sa business expansion nila. "Huwag ka na magmatigas. Uwi ka na lang ang Dubai kapag naayos na ang lahat sunod-sunod na litanya ni Buyet." Hindi man lang niya tinanong kung kumain na ba ako o saan ako natutulog. "Buyet," malamig kong sagot. "Saan napunta ang perang ipinadala ko nung nakaraang buwan?" Sabi ni nanay, pambayad daw sa gamot ni tatay. Saglit siyang natigilan at makita ko ang pag-iwas niya ng tingin.
Kulang pa kasi. Alam mo naman mahal ang ospital. Boyet, alam ko ang totoo. Nakita ko ang record sa online banking. Binabaan ko siya ng linya bago pa siya makapagsalita. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi lang si Noel ang kalabang ko. Pati ang mismong pamilya ko ay nagtutulungan para linlangin ako. Dahil sa experience ko sa hotel management bihasa, ako sa discrepancy reporting. Kung may kulang sa imbenta, hahanapin ko kung nasaan. At ngayon, ang imbentayong hinahanap ko ay ang 6 na taon ng buhay ko. Naglogin ako sa private account na ginawa ko para sa remittance receipts. Inayos ko ang mga ito ayon sa petsa. May napansin akong pattern tuwing may malaking remittance ako, may kasunod na withdrawal mula sa account ni Noel, papunta sa isang casinos and gaming na account. Pustahan bulong ko sa sarili ko. Hindi lang siya babaero, isa siyang sugalero. At ang perang pinangpaghuran ko sa ibang bansa, ang ginagamit niyang pusta. Habang nag-a-audit ako, biglang may nag-pop up na message request sa messenger ko. Galing kay Clarissa. "Can we meet? I checked my father's records. You were right about the loans. But we need to be careful. He's planning to leave the country in 2 weeks. 2 linggo? Yun lang ang oras ko. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Kinuha ko ang aking planner at nagsimulang gumawa ng timeline. Maagang maaga pa nakapila na ako sa labas ng barangay hall. Kailangan ko ng sertipikasyon na ako ang rehistradong nagbabayad ng buwis para sa mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni tatay. Habang naghihintay, patuloy ang pag-vibrate ng phone ko. Maraming missed calls mula kay nanay. Hindi ko sinagot. Sa bawat ting naririnig ko ang boses niya na nagmamakaawa. Pero ngayon, ang naririnig ko na lang ay ang boses ng isang taong ginamit lang ako bilang financial tool. Nang makuha ko ang mga dokumento, nagtungo ako sa bahay. Hindi sa aming bahay, kundi sa lumang bodega ni tatay, sa likod ng palengke. Dito, itinatago ni nanay ang lahat ng mga importante na papel. Alam ko, ang sikretong lagayan na yon mula pa nung bata ako. Pagdating ko, wala si nanay. Malamang ay nasa simbahan o abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa engagement party na magaganap sa susunod na linggo. Gamit ang isang susi na itinabi ko noon, pabinuksan ko ang bodega. Maalikabok amoy lumang kahoy. Hinalugo ko ang mga lumang aparador hanggang sa makita ko ang isang lumang safety box. Inalo ko ito at doon sa loob ang lahat ng katotohanan. Hindi lang mga remittance receipts, may mga medical records. Binuksan ko ang envelope, Patient Ernesto Cruz. Diagnosis, mild hypertension and arthritis. Nanghihina ang mga tuhod ko habang binabasa ang mga petsa. Walang malalang sakit si tatay. Ang mga maintenance na binabayaran ko ng libo-libong piso buwan-buwan ay mga bitamina lang na hindi naman kailangan. Ang malaking chunk ng pera ang pambayad sana sa operasyon na sinabi nilang kailangan ni tatay ay napunta sa isang account. Account ni Boyet. May mga resibo rin ng online gambling sites. Mahigit 1,000,000 piso ang naubos ni Boyet sa loob ng 2 taon. Kaya pala, bulong ko ramdam ang pait sa lalamunan ko. Kaya pala ang bilis niyo akong pauwiin noon para makahingi ng pambayad sa utang. Habang hawak ko ang mga dokumento, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Si Nanay Susan. Nakatayo siya sa pinto, bit-bit ang isang basket ng labada. Ang mukha niya ay namumutla nang makita ang mga papeles na nakakalat sa sahig. "Danica, anong ginagawa mo rito? Bakit mo kinalkalang mga yan?" Boses na nanginginig, hindi sa galit kundi sa takot. Tumingin ako sa kanya. Ang luhang matagal ko nang pinipigilan ay dumaloy, na hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkadismaya. "Nay, binayaran ko ang buhay niyo. Nagpakapagod ako sa ibang bansa para iligtas kayo sa hirap. Pero ito pala ang ginawa niyo? Ginawa niyo akong breadwinner na binubuli niyo para lang pondohan ang bisyon ng kuya." "Danica, hindi mo naiintindihan." "Ano ang hindi ko naiintindihan, Nay? Na mas mahal niyo si Boyet at si Noel kaysa sa akin." Putol ko sa kanya. "Anak, kailangan namin si Noel. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong matitiraan. Ang bahay na ito nakasanla na.
Si Noel lang ang makaka-redeem nito dahil mayaman ang pamilya ni Clarissa. Redeem? Mapait akong tumawa. Nay, ibibigay niya ang bahay niyo sa kanila bilang kabayaran. Kapag nakuha na niya ang visa niya, iiwan na niya kayong nakatira sa kalsada. Gusto niyo bang mangyari yun? Tumahimik si nanay. Umiyak siya ng malakas pero hindi ako lumapit. Sa sandaling yon parang may naputol na tali sa puso ko. Ang utang na loob na pilit nilang ipinapasan sa akin ay gumuho na. Umalis ka na, nanay, sabi ko habang nililigpit ang mga resibo sa aking bag. Hindi na ako magpapadala ng kahit isang sentimo. At kung gusto niyong makuha ang bahay, gawan niyo lang paraan. Kasi simula ngayon si Danica na OFW na, laging sumusunod, patay na. Tinalikuran ko siya, iniwan siyang nakaluhod sa sahig ng bodega. Alam ko ang susunod na mangyayari, tatawagan niya si Noel. Pero hayaan mo sila. Dahil ngayon hawak ko na ang bala na kailangan ko para pabagsakin sila. Paglabas ko ng bodega, hindi ako umuwi sa pension house. Dire-diretso akong naglakad patungo sa isang coffee shop malapit sa munisipyo. Doon nakaupo si Clarissa. Hindi siya naka-gown na yon, nakasuot lang siya ng simpleng jeans at blouse. Pero ang mga mata niya ay bakas ang pagod at matingding galit. I checked the files. Bungad niya nang hindi man lang ako pinapansin pag-upo ko. My father is furious. Noel has been using the company's name to secure private loans. He even forged my father's signature. Alam ko. Sagot ko habang inilalabas ang mga resibong nakuha ko kanina. At hindi lang yan. Ang perang inanakaw niya sa'yo ay ginagamit niya para sa visa processing niya. Iiwanan kanya sa oras na makuha niya ang approval. Inabot ko sa kanya ang mga kopya ng gambling transactions ni Boyet at ang mga medical records na nagpapatunay na peke ang mga gastos na ipinapabayad sa akin ng pamilya ko. Clarissa, pareho tayong naging biktima, pero ikaw may kapangyarihan kang pigilan siya. Ako, kailangan ko lang mabawi ang dignidad ko. Tinitigan ako ni Clarissa ng matagal. Tila, naghahanap siya ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling sa mukha ko, pero wala siyang nakita. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba mahal si Noel? Mahal ko siya. Pag-amin ko bagamat masakit sabihin. Pero hindi ko mahal ang isang taong itinuturing lang akong investment. Ang pagmamahal ko sa kanya ang naging dahilan kung bakit ako nabulag. Pero ngayon, nakakakita na ako. Anong plano mo? Tanong niya. Gusto kong bawiin ang titulo ng bahay. Yun lang ang tanging bagay na tunay na pinaghirapan ko. Sagot ko. At gusto kong makita ni Noel na ang perang nilustay niya ay hindi lang basta pera. Ito ang naging tulay sa pagkawasak niya. Biglang tumunog ang phone ni Clarissa. Tumatawag si Noel. Babe, nasaan ka? I'm here at the venue. We need to finalize the guest list for the party tomorrow. Boses ni Noel sa kabilang linya. Rinig ko ang pagiging lambing niya ang boses na ginamit niya rin sa akin noon. Tumingin ako kay Clarissa. Isang ideya ang nabuo sa isip ko. Sagutin mo. Bulong ko. Sabihin mo sa kanya na may napag-usapan kayo tungkol sa loan na hiningi niya. Sabihin mo, handa kang mag-invest ng mas malaking halaga pero kailangan niya munang pumunta sa opisina ninyo bukas ng maaga. Nag-aalangan si Clarissa pero kinuha niya ang speakerphone. Noel, about the loan? I think my father is willing to help but we need to sign the documents personally tomorrow morning at the office. Really? That's great, babe. I'll be there 8 a.m. sharp. Masayang sagot ni Noel. Halata ang pagkasabik sa boses niya. Pababa ng tawag, tumingin sa akin si Clarissa. Ano ang mangyayari sa 8 a.m.? Doon siya pipirma ng isang dokumento na hindi niya alam. Sagot ko. Isang affidavit of fraud and declaration of honyan hapfap. Kapag pinirmahan niya yon sa harap ng abogado ninyo, hindi na niya makukuha ang visa niya. At magiging ebidensya yon para ma-void ang kasal namin o makapag-file ako ng legal action. Numiti si Clarissa isang ngiting hindi na mapanlait, kundi ngiting kampe. Okay, let's make him regret the day he ever met us. Paghiwalay namin ramdam ko ang bigat sa balikat ko na unti-unting nababawasan.
Hindi na lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga maling nagawa. Ngunit alam ko pag uwi ko sa bahay mamaya asahan ko na ang galit ni nanay. Pero wala na akong pakialam. Ang perang pinadala ko ay hindi na nila muling mahahawakan. Ang susunod na 24 oras ang magtatakda ng lahat. 8:00 ng umaga. Ang hangin sa labas ng opisina ng pamilya ni Clarissa ay tila kasing lamig na mga bituin. Nakatago ako sa loob ng isang silid na may glass partition kung saan kitang-kita ko ang loob ng conference room. Eksaktong 8:05 a.m., pumasok si Noel. Nakasuot siya ng charcoal suit na mukhang mamahalin. Nakangiti siya iyong ngiting kampante, iyong ngiting akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Sa tabi niya ay si Clarissa na nakasuot ng corporate attire, mukhang seryoso at walang emosyon. "Babe, I'm glad you managed to convince your dad." Bungad ni Noel sabay yakap sa bewang ni Clarissa. Bahagyang umiwas si Clarissa pero hindi niya ito pinahalata. "My dad is a businessman, Noel. As long as the papers are signed, he's happy to invest." Malamig na sagot ni Clarissa. Ibinaba ni Clarissa ang isang makapal na folder sa mesa. "These are the documents for the additional loan and the partnership agreement." Nanginginig ang mga kamay ni Noel sa tuwa habang binabasa ang mga pahina. Hindi niya alam sa gitna ng mga financial jargon at clause tungkol sa pag-aari ng SUA, may nakasingit na affidavit of admission of marital status. Doon nakasaad na siya ay kasal sa akin, isang legal fact na magpapawalang visa sa lahat ng visa application niya. "Where do I sign?" tanong ni Noel. "Every page, Noel," sagot ni Clarissa. "To be safe." Habang pumipirma si Noel, ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan. Bawat pirma niya ay isang kuko sa kabaong ng mga pangarap niyang makalabas ng bansa. Pero biglang huminto si Noel sa huling pahina. "Wait, why is there a section here about prior civil status?" Tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng magduda. Nanigas ako sa aking pinagtataguan. "Huwag kang hihinto, Noel. Pumirma ka na." "Standard legal procedure for our company, Noel." Mabilis na sagot ni Clarissa kahit na nakikita ko ang pawis sa kanyang sentido. "We need to ensure that our partners don't have existing legal liabilities that could affect our taxes." Tiningnan ni Noel ang mga dokumento. Tumagal ang katahimikan ng ilang segundo, sandaling parang inabot ng ilang oras. Tiningnan niya ang pinto, tiningnan niya si Clarissa, at sa isang iglap, kinuha niya ang ballpen at pumirma ng mabilis. "Done," sabi niya sabay abot ng dokumento. Sa sandaling yon lumabas ako mula sa aking pinagtataguan, bumukas ang pinto. Pagkakita ni Noel sa akin ng kulay sa mukha niya ay parang bilamutak na papel. Napaupo siya sa kanyang upuan, hindi makapagsalita. "Danica, anong ginagawa mo rito?" Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa mesa. Kinuha ko ang folder na may pirma niya. "Salamat, Noel. Salamat sa pirma mong magpapadala sa'yo sa preso imbes na sa ibang bansa." Tumayo siya akmang aagawin ng folder, pero mabilis na humarang ang security guard na ipinatawag ni Clarissa. "You set me up!" sigaw ni Noel. Nawala na ang kanyang pagiging gentleman. "Clarissa, binayaran ka ba niya? Niloloko ka niya." "Hindi niya ako niloloko, Noel," sagot ni Clarissa sabay, lapit sa akin at paghawak sa aking braso. "Ang totoo, ikaw ang nanloko sa amin pareho. At sa harap ng abogado, ang pirma mong yan ay sapat na para kasuhan ka ng estafa at bigamy." "Bigamy!" Tumawa si Noel ng parang baliw. "Hindi nga tayo kasal sa papel. Sabi ko sa'yo, niloko kita." Ngumiti ako at inilabas ang isang authenticated copy ng aming marriage certificate mula sa bag ko. "Noel, sa 6 na taon ko sa Dubai, hindi lang ako nagtrabaho, nag-aral din ako. At natutunan ko na ang mga lalaking katulad mo, laging may nakakaligtaang detalye. Ang kasal natin ay rehistrado. At ngayon, hawak ko na ang lahat ng kailangan ko para tapusin ka." Iniwan namin siyang nakatulala sa gitna ng opisina. Habang naglalakad kami,
Palabas ni Clarissa, naramdaman ko ang unang ginhawa pagkatapos ng mahabang panahon. Pero alam ko, ito pa lang ang simula. Ang pamilya ko, si Nanay Sibuyet, hindi sila basta-basta susuko. Ang paglabas namin ni Clarissa sa gusaling yon ay parang pag-alis sa isang battlefield. Hindi pa tapos ang giyera, pero heto ako, may hawak na sandata. Ano na ang susunod, Danica? Tanong ni Clarissa. Nasa pulisya na ang kopya ng mga dokumento, pero sigurado akong gagawa ng paraan si Noel para makatakas. Hindi siya makakaalis ng bansa, sagot ko ng may diin. Pero kailangan ko munang ayusin ang issue sa bahay. Yun ang prioridad ko. Umuwi ako sa aming bahay, ang bahay na itinayo ko. Pero ngayon ay puno ng mga dekorasyon para sa party na hindi na matutuloy. Pagpasok ko, nakita ko si Nanay na nag-aayos ng mga bulaklak habang si Buyet ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng diaryo. Pagkakita sa akin, tumayo si Buyet, halatang wala sa mood. Danica, anong ginawa mo kay Noel? Bakit siya tumawag na galit na galit? Sigaw ni Buyet. Ano na naman bang gulo ang inumpisahan mo? Hindi ako sumagot sa kanya. Dire-diretso ako sa kusina kung saan naroon si Nanay. Inilabas ko ang isang legal na dokumento mula sa aking bag, isang demand letter mula sa bangko na nakuha ko kanina bago pumunta rito. Nay, binigyan ako ng pagkakataon ng bank manager. Panimula ko seryoso ang boses. May isang paraan para hindi mabawi ang bahay na ito. Pero kailangan ninyong pumirma sa isang deed of assignment. Ililipat ang pagmamay-ari ng bahay sa akin ng legal. Sa'yo? Nanlaki ang mata ni Nanay. Bakit amin ang bahay na ito? Sa'yo ang pangalan, Nay. Pero pera ko ang bumili. At dahil hindi nyo na kayang bayaran ng utang, ako ang magbabayad. Pero kapalit nun ako ang magdedesisyon kung sino ang titira at kung sino ang aalis sa bahay na ito. Hindi mo magagawa yan sa amin. Galit na sigaw ni Buyet akmang lalapit sa akin. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Buyet, alam ko kung nasaan ang mga resibo ng sugal mo. Gusto mo bang ipakita ko ito sa mga nagpapautang sa'yo? O baka gusto mong malaman ni tatay kung bakit pala ubos ang ipon niya? Napayo ko si Buyet. Ang pagbabanta ko ay tumama sa kinaroroonan niya. Alam niyang wala siyang laban sa akin na yon dahil hawak ko ang lahat ng ebidensya. Nanay, tawag ko sa aking ina. Nagpakapagod ako sa ibang bansa para magkaroon tayo ng disenteng buhay. Pero imbes na pahalagahan niyo ginawa niyo akong gatasan, na yon, pinibigyan ko kayo ng choice. Pumirma kayo sa paglilipat ng titulo o hayaan nating mabawi ng bangko ang bahay bukas ng umaga at mawalan kayo ng matitirhan. Anong pipiliin niyo? Nanatiling tahimik si Nanay. Umiiyak siya ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Nakita niya ang katotohanan na wala na akong ititira pang respeto kung patuloy nila akong susubukan. Pirmahan niyo, Nanay, mahinang sabi ni Buyet. Alam niyang wala na siyang takas. Nang ilagay ni Nanay ang kanyang pirma sa dokumento, naramdaman ko ang kakaibang bigat na humihiwalay sa aking dibdib. Hindi ito tagumpay na masaya. Masakit ito. Masakit na kailangan kong gawin ito sa sarili kong pamilya. Pero kailangan kong protektahan ang natitirang piraso ng aking buhay. Pagkaalis ko ng bahay, dala ang pirmadong dokumento, nakasalubong ko sa labas si Noel. Gulong-gulo ang buhok, ang muka ay halatang puyat at puno ng galit. Danica, anong ginawa mo? Sigaw niya sabay, hawak sa braso ko. Bitawan mo ako, Noel. Malamig kong sabi, habang humahakbang paatras. Wala ka ng kapangyarihan dito. Ang susunod mong makikita ay hindi na ang asawa mo nagpapadala ng pera, kundi ang babaeng magpapadala sa'yo sa kulungan. Iniwan ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay, mukhang talunan. Alam ko hindi pa ito ang katapusan, pero sa pagkakataong ito, kampante ako. Dahil ang bahay na pinangarap ko sa wakas ay akin na. Ang balita tungkol sa pagkaka-cancel ng engagement party ay kumalat sa buong barangay na parang apoy. Ang mga kapitbahay na dati ay nag-aabang ng masarap na handa na yon ay nakadungaw sa bintana, nagbubulungan habang dumadaan ako.
Hindi ko sila nilingon. Bit-bit ang aking mga gamit, lumabas ako ng bahay ni nanay. Sa pagkakataong ito, hindi ako umalis bilang isang OFW na natatakot sa kahihiyan. Umalis ako bilang may-ari ng bahay na magdedesisyon kung sino ang mananatili. Bago ako tuluyang umalis, humarap ako sa kanila. Nay, ang bahay na ito ay mananatili sa inyo hanggat kaya ninyong bayaran ang amortisasyon. Pero simula ngayon, hindi ko na kayo bibigyan ng kahit isang sentimo. Matuto kayong manghanap buhay. Walang nagsalita. Si Buyet ay nakayuko lang at si nanay ay nakatingin sa malayo, hindi makatagpo ang aking mga mata. Iniwan ko ang susi sa mesa. Paglabas ko, naghihintay ang sasakyan ni Clarissa. Sumakay ako nang hindi lumilingon. "Anong balak mo ngayon?" tanong ni Clarissa habang nagmamaneho. "Nakarating na sa amin ang balitang may demanda na si Noel laban sa'yo. Idingidiin niyang ninakawan mo raw ang joint account ninyo." Napatawa ako ng bahagya. Ninakawan, binawi ko lang ang perang pinaghirapan ko. May dokumento ako ng bawat transaksyon at ang account na yon ay bukas sa legal audit. Siya ang may problema, hindi ako. Pagdating namin sa isang high-end cafe, nakita ko ang isang pamilyar na muka. Ang abogado ni Clarissa at sa tabi niya, ang investigator na kinuha namin. May mga litrato silang hawak sa mesa. Danica, may nakuha kaming mahalagang impormasyon simula ng investigator. Hindi lang pala si Noel ang may kaso. Si Buyet, ang kuya mo, ay may koneksyon sa isang sindikato ng online gambling na ina-investigate na ng NBI. Ang perang pinapadala mo, bahagi ng perang ginamit sa money laundering. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko inasahan na ganito kalalim ang kinasangkutan ni Buyet. Money laundering, ibig mo sabihin? Ang perang pinadala ko, ginamit nila para magmukhang legal. Tama sagot ng abogado. Kaya pala, pilit nilang pinwersa ka magpadala ng pera buwan-buwan. Ginamit nila ang account mo bilang conduit. Danica, kailangan nating linisin ang pangalan mo o ikaw ang madadamay sa kasong ito. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang bawat araw ng pagtatrabaho ko sa Dubai ay ginamit para sa isang krimen na wala akong kamalay-malay. Kailangan nating lumantad, sabi ni Clarissa. Danica, kung hindi mo ilalantad ang totoo, ikaw ang magdurusa sa huli. Noel and your brother are using you as a scapegoat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ganda ng syudad pero sa loob ko, puro dilim. 6 na taon akong nagsakripisyo para sa pamilya, para sa lalaking mahal ko, pero ang kapalit pala nito ay panganib na makulong. Sige, sabi ko, habang humihitpit ang hawak ko sa baso ng kape. Kung gusto nilang gamitin ang batas para sirain ako, gagamitin ko ang batas para ilantad silang lahat. Hindi na ako matatakot sa hiya. Ang tunay na nakakahiya ay ang manahimik habang nilulunod nila ako sa kasalanan nila. Kinuha ko ang aking phone. Tinawagan ko si nanay. Hindi para makipag-usap, kundi para magpaalam. Nay, malamig kong boses. Sabihin mo kay Buyet maghanda na siya. Pupunta ako sa NBI bukas kasama ang abogado. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko. Lahat. Binaba ko ang phone bago pa siya makasagot. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan pero sa pagkakataong ito, alam kong tama ang ginagawa ko. Hindi ko nahahayaang gamitin pa nila ang pagmamahal ko bilang sandata laban sa akin. Ang himpapawid sa labas ng NBI, National Bureau of Investigation, ay mabigat tila may paparating na bagyo. Kasama ko si Clarissa at ang kanyang abogado. Habang naglalakad kami patungo sa entrance, nakita ko ang isang pamilyar na kotse-kotse ni Noel. At sa tabi nito, nakita ko si Buyet na mukhang balisa pabalik-balik sa paglalakad. Hindi pa sila nakakaalis. Siguro ay nalaman nilang papunta ako rito at sinusubukan nilang harangan ang bawat hakbang ko. Danica, huwag kang lilingon bulong ni Clarissa. Dire-diretso lang tayo, pero hindi ako pinayag ang makalagpas. Humaharang si Noel sa daraanan namin. Ang mukha niya ay puno ng desperasyon at galit. Danica, anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Huwag mong gawin to, sigaw niya.
Nilapitan niya ako, aakmang hahawakan ng braso ko, pero mabilis siyang hinara ng security guard. Noel, wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ko. Hindi man lang nagbabago ang ekspresyon ng mukha ko. Ang lahat ng ebidensya ay nasa loob na. Ang mga bank records, ang mga resibo ng sugal ni Buyet, at ang mga dokumentong pumirma kalahat yan ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Si Buyet na kanina patahimik ay lumapit sa amin. Danica, kapatid mo ako. Nakikiusap ako. Ayusin natin ito ng pribado. Kapag nakulong ako, wala nang mag-aalaga kina tatay. Tinitigan ko si Buyet. Kailan mo naisip ang kapakanan ni tatay nung ginamit mo ang pera niya sa sugal o nung hinayaan mo ako magpakahirap sa ibang bansa habang nilulustay mo ang bawat sentimo na pinapadala ko? Danica, please! Patuloy na pagmamakaawa ni Noel. Mahal kita, alam mo yon. Lahat ng ginawa ko para sa atin. Mahal mo ako, mapait akong tumawa. Noel, ang pagmamahal ay hindi nagpapabigat ng pasanin ng taong mahal mo. Ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng panloloko. Ang ginawa mo ay hindi pagmamahal, ito ay paggamit. Iniwan namin silang dalawa sa gitna ng parking lot. Habang papasok kami sa loob, narinig ko ang sigaw ni Noel, puro pananakot at pangungutya, pero hindi ko na yon pinakinggan. Ang bawat hakbang ko papasok sa opisina ng NBI ay parang pagpapakawala ng isang mabigat na kadena na ilang taon kong daladala. Sa loob, hinarap ko ang mga ahente. Inilahad ko ang lahat. Detalye sa bawat remittance, bawat petsa ng transaksyon at ang koneksyon ni Buyet sa sindikato. Hindi ako nagtira ng kahit ano. Inilahad ko ang lahat ng baho, lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil. Nang matapos ang pagsasalaysay ko, parang gumaan ang pakiramdam ko. Ang dating Danica na tahimik at martir ay wala na. Ang Danica na nasa harap nila ngayon ay isang babaeng may dignidad at paninindigan. Paglabas namin ng gusali, pagkalipas ng ilang oras, nakita ko ang mga pulis na lumalapit sa direksyon ni Noel at Buyet. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Noel at ang pagbagsak ng mga balikat ni Buyet. Walang laban, walang sigawan. Ang hustisya sa wakas ay dumating. Lumapit sa akin si Clarissa at niyakap ako. Ginawa mo, Danica, nilinis mo ang pangalan mo. Hindi pa tapos, Clarissa, sagot ko tumingin sa malayo. Pero sa pagkakataong ito, kampante ako. Dahil hindi na nila ako pwedeng kontrolin pa, habang papalayo kami, hindi ako lumingon sa mga taong naging dahilan ng paghihirap ko. Tumingin lang ako sa unahan sa direksyon ng bagong buhay na hindi nakadepende sa kanino man. Ang mga sumunod na araw ay parang isang pelikulang mabilis na inilalagay sa fast forward. Ang kaso ni Noel at Buyet ay naging usap-usapan sa buong barangay. Ang bawat pahina ng ebiden siyang inilatag ko ay naging mitsa ng kanilang pagbagsak. Sa loob ng korte, tahimik ang paligid. Nakaupo ako sa likod katabi si Clarissa. Sa harap nakita ko si Noel na nakasuot na ng orange na uniforme. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang meeting mapang-akit. Si Buyet naman ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa akin. Nang tawagin ang pangalan ni Noel para magbigay ng pahayag, tumayo siya. Ang boses niya na dati ay puno ng yabang, mayon ay pabulong na lang. Inaamin ko ang lahat ng akusasyon. Lahat ng ito ay dahil sa kasakiman ko. Hindi ko man lang naramdaman ang saya na inaasahan ko. Sa halip naramdaman ko ang isang malalim na pagod. 6 na taon ng paghihirap, 6 na taon ng pag-asa na uwi lang sa isang silid na malamig at puno ng pagsisisi. Paglabas namin ng korte, nilapitan ako ni nanay. Hindi siya tumingin sa korte, nakatayo lang siya sa labas, matanda ng itsura, parang bumagsak ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Danica, tawag niya sa boses na pabulong. Humarap ako sa kanya. Nay, bakit po kayo nandito? Gusto ko lang humingi ng tawad, sabi niya habang tumutulo ang luha. Nagkamali ako. Pinili ko ang kapatid mo dahil akala ko siya ang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Hindi ko naisip na ang perang ipinadala mo ang dahilan kung bakit niya nawala ang danggal niya. Tumingin ako sa malayo.
Ang sakit ay nandoon pa rin, pero hindi na ito kasing hapdi ng dati. Nay, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lahat. Patawarin ko man kayo, hindi na maibabalik ang mga taon ko sa Dubai. Hindi na maibabalik ang mga pagkakataong hindi ako nakauwi dahil kailangan kong mag-ipon. Alam ko, sagot niya. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa dati. Gusto ko lang malaman mo. Nagsisisi ako. Sige po, Nay. Patawarin ko na kayo. Pero sana sa susunod, matuto na kayong pahalagan ang mga anak nyo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino sila. Iniwan ko si nanay, doon nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Alam ko na, ang bahay na pinag-aawayan namin ay ibebenta ko na, hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil kailangan ko ng closure. Ang perang makukuha ko ay gagamitin ko para sa pangarap ko, hindi para sa bisyon ng iba. Sa gabi ng araw na yon, nakaupo kami ni Clarissa sa isang rooftop bar, tanaw ang syudad. Ano na ang susunod para sa'yo, Danica? Tanong ni Clarissa habang humihigop ng cocktail. Magtatayo ako ng training center para sa mga kababaihan na gusto magtrabaho sa abroad. Sagot ko ng may ngiti. Tuturuan ko silang humawak ng sarili nilang pera. Tuturuan ko silang magkaroon ng sariling bank account. At higit sa lahat, tuturuan ko silang intindihin na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi katumbas ng pagpapakasasa sa pera. Maganda yan, ani Clarissa. At ako, ipapasa ko ang pamamahala ng suramay sa iba. Gusto ko rin mag-start ng bago. Napatingin ako sa malawak na langit. Sa wakas malaya na ako. Wala na ang mga tanikala ng nakaraan. Ang Danica Cruz na OFW ay wala na ang Danica Cruz na nakatayo rito ngayon ay isang babaeng may direksyon, may dignidad at higit sa lahat, may sariling buhay. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi naging madali, pero ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may bakas ng pait at pagsasakripisyo. Nung huling araw na hawak ko ang susi, pinasadahan ko ng tingin ang mga dingding na pinundar ko mula sa pawis at luha sa Dubai. Ibinigay ko kay nanay ang perang sapat para sa upa ng isang maliit na apartment sa loob ng 1 taon at sapat na panggastos sa araw-araw. Pagkatapos nito, tapos na ang obligasyon ko. Si Buyet ay nasa loob na ng pasilidad, naghihintay ng desisyon ng hukuman. Si Noel naman ay naghihintay ng sentensya para sa kasong estafa at bigamy. Sa labas ng real estate office, naghihintay si Clarissa. Nakapag-decide ka na ba? Tanong niya. Tumango ako. Oo, I'm moving to another city. Gusto kong magsimula sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin bilang yung OFW na niloko o yung babaeng pinalayas sa sariling bahay. Hindi ka na babalik sa Dubai. Hindi na. Sagot ko ng may kasiguruhan. Tapos na ang serbisyo ko sa ibang bansa. Ngayon panahon ko na para pagsilbihan ng sarili ko. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, nakita ko si nanay sa malayo naglalakad, pauwi sa bago niyang tinutuluyan. Huminto ako, sandali. Hindi ako lumapit, hindi ako tumawag, pinanood ko lang siya. Mukha siyang matanda, mukhang pagod. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng awa o galit. Naramdaman ko lang ang acceptance. Ang buhay ay hindi perpekto at ang pamilya ay hindi laging nagbibigay ng suportang kailangan natin. Minsan, kailangan nating matutong tumayo mag-isa para hindi tayo tuluyang malugmok. Pagdating ko sa aking bagong apartment, maliit lang ito, simple at walang mamahaling dekorasyon. Pero ang kaibahan, lahat ng gamit dito ay binili ko. Gamit ang perang, ipinun ko para sa sarili ko. Wala itong utang. Walang kasamang bisyo ng iba at walang bahid ng panluloko. Binuksan ko ang aking laptop. Nakasetup na ang website para sa aking training center, Dignidad ng OFW, Financial Literacy and Empowerment. Habang tinitingnan ko ang website, may pumasok na notification. Isang email mula sa isa sa mga dating kasamahan ko sa Dubai.
Danica, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Nakakatuwa na lumaban ka. Marami sa amin dito ang hanga sa'yo. Pwede ka bang mag-share ng tips sa amin? Paano mo nagawang i-audit ang finances mo ng mag-isa? Napang-iti ako. Hindi lang pala ako ang may ganitong pinagdadaanan. Maraming babaeng OFW ang natatakot magsalita dahil sa hiya at dahil sa utang na loob. Nag-type ako ng sagot. Magsimula kayo sa sarili ninyo. Ang pagtulong sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa sarili mong kinabukasan. Ibinaba ko ang laptop at lumapit sa bintana. Ang gabi ay payapa. Sa malayo nakikita ko ang mga ilaw ng syudad. Mga ilaw na dati ay pinapangarap ko lang, mapuntahan, pero ngayon abot kamay ko na. Hindi ko na kailangang mag-Dubai para mangarap. Nandito na ako. Ang Danica Cruz na akala ng lahat ay tapos na, ay nagsisimula pa lang pala. Wala nang pangangailangan para sa paghihiganti. Ang pinakamagandang karma para sa mga taong sumakit sa akin ay ang makita nila akong namumuhay ng masaya, matagumpay at malaya.